Ang pamilyang Matthews ay may sumpa ng 1 siglo. Bawat pinuno ng pamilya ay namamatay bago mag-30. Sa pag-isa lamang sa takdang babae. Sa loob ng 7 araw at gabi, masisira ang sumpa, ngunit ang kapalit ay, kung lalaki ang anak, mamamatay ang ina. Ginoong Matthews, malapit ka ng mag-30. Magsisimula na ang sumpa. Tigilan mo na si Miss Murphy. Nandito na ba ang lahat? Nakumpleto na silang lahat. Basta't mahanap natin ang babaeng may bituing marka sa bewang at makumpleto ang seremonya ng gasoklay. Siya ang iyong itinakdang mapapangasawa. Papasukin mo na sila. Itaas ninyo ang belo. Isabella, pakiusap. Pauwiin mo na ako. Ayokong maging hostess. Lalong ayokong makipagtalik. Ano naman kung gawin mo? 100,000 bawat gabi ito. Waitress ka lang naman. Magkano lang kita mo dyan? Mabubulok na ang tatay. Libo-libo ang gamot niya kada buwan. Gusto mo bang maubusan siya ng gamot at mamatay na lang sa kama? Tara na. Nagtatrabaho at nag-ipon ako. Nakakalap ako ng 50,000. Makakasagad pa iyan ng konti. 50,000 lang. Abot milyon ang bato sa black market. Mas mabuting ibigay mo na lang ang pera sa akin. Sige na. Ipon ko iyan. Nangako ka. Para sa gamot ni Papa. Anong gamot? Pabayaan mo na siyang mamatay. Isabella, tatay ko siya. Paano mo nasabi yan? Kung talagang mahal ka ng tatay mo, hindi niya sana tayo idinirekta dito. Mabuti pang mawala na siya. Ma, sayang lang oras natin dito. Naghihintay pa si G. Perez. Alis na tayo. Hindi ako sasama. Nangahas kang magsinungaling. Pasensya na po, G. Matthews. Pakawalan niyo na po ako. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha? Nakakapagod ka. Isa ka pang manloloko. Gusto mo bang Huwag niyo po akong patayin. Ito ay... Ikaw pala. Yamang nandito ka na, itigil mo na ang pagpapanggap. Bitawan mo ako. Ano ba ang binabalak mo? Nagkakamali ka ng tao. Nagkakamali ka. Hindi ako nagbebenta ng sarili ko. Ay, baba mo ako. Hubarin mo yan. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Nakikiusap ako. Anong binabalak mo? Anong gusto mo? Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Kaya ikaw nga. Anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo na ako, parang awa mo na. Napilitan lang ako dito. Hindi talaga ako nagbebenta ng sarili ko. Parang awa mo na, nakikiusap ako, pakawalan mo. Relax ka lang. Magiging marahan ako sa'yo. Huwag kang gumalaw. Hindi ako naniniwalang maglakas loob ka. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong itulak. Pwede ka nang umalis. Alamin niyo ang background niya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Hello. Si Miss Thompson po ba ito? Hindi maganda ang kalagayan ng tatay ninyo. Kailangan na po namin ng bayad sa operasyon. Parang awan nyo na, bigyan nyo pa ako ng oras. Pangako, maghahanap ako ng pera.
Hubarin mo yan. Ito ba ang talagang ang tanging paraan? Tay, Naomi, pasensya ka na. Kailangan mong humanap ng mabuting pamilya. At mamuhay ng mapayapa. tatay, bakit mo sinubukang magpakamatay? Gusto mo bang manatili sa konsensya ko? Ang pangyayaring ito habang buhay? Ayoko sanang maging pabigat sa'yo. Sa ugali at init ng ulo ni Isabela, wala kang lugar dito sa bahay na ito. Tatay, hindi ako takot sa hirap ng buhay. Ang gusto ko lang ay manatili kang buhay. Ipangako mo sa akin na hindi ka na magsasagawa ng mapanganib na ba? Naomi, pasensya na. Walang silbi talaga ako. Tatay, huwag mong sabihin yan. Gagaling ka rin. Gagawin ko ang lahat para tulungan kang gumaling. Binibining Thompson, may mabuting balita ako para sa'yo. Ano iyon? Natanggap namin ang balitang tumugma ang kidney para sa operasyon. Kapag naoperahan agad ang tatay mo, malaki ang tsansa na siya'y lubos na gagaling. Salamat po, Doktor. Tatay, narinig mo ba iyon? May pag-asa na tayo. Naomi, hindi ba napakamahal ng kidney na yon? Tatay, kahit gaano man kamahal, ililigtas kita. Tatay, magpahinga ka muna ngayon. Binibining Thompson, tungkol sa preparasyon, asihado ka ba? Ha? Ikaw ang nag-ayos ng kidney ng tatay ko. Tama ang hula mo. Ginoo, salamat sa tulong mo. Paghihiganti ko ng doble. Ang kabutihang ginawa mo. Alam mo kung ano ang gusto ko. Sa karamihan ng tao, ang paghihintay para sa kidney ay 10 taon. Kaya mo bang maghintay ng ganoon katagal? Kaya ng tatay mo. Ang buhay ng tatay mo, o ang iyong pagkadalisay, alin ang pipiliin mo? Tunay kang halimaw. Teka. Nais kong mabuhay ang tatay ko. Maghanda ka na, aking nobya. Ikaw, anong gusto mong gawin? Malaking araw natin ito. Ano sa palagay mo? Ako, hindi pa ako handa. Huwag mong kalimutan. Nagawa na natin ang kasunduan. Ayaw na ayaw kita. Ginoong Matthews, malapit ka ng magtatlumpi. Mabibigyang bisa na ang sumpa. Napili na ang itinakdang ikakasal. Ayon sa tradisyon, ang puno ng pamilya ay dapat manatili sa ikakasal. 7 araw at 7 gabing tuloy-tuloy. Hindi ito pwedeng maantala. Saka lamang mawawala ang sumpa, at may iligtas ang buhay mo. Ngunit ang kapalit, ay buhay ng ikakasal. Ginoong Matthews, ang inumin ninyo. Mayroon ka pa bang naisin sa mundong ito? Ako, hindi ko alam ang pinagsasabi mo.
Anong ginagawa mo? Dito mismo. May saysay pa ba kung saan man yan? Pareho lang naman ang lahat, di ba? Binibini Murphy, mahigpit ang utos ni G. Matthews. Walang pinapapasok na sinuman. Pakiusap, bumalik ka na. Bakit? Kailangan kong pumasok. Humanda ka. Kawawang si Binibini Murphy para iligtas si G. Matthews. Naging paralitiko siya. At ngayon, kailangan niyang panoorin ang minamahal na lalaking pakasalan ng iba. Wala ring magawa si G. Matthews. Mahal din niya si Binibini Murphy. Lahat ito kasalanan ng sumpa. Naghiwalay sa dalawang nagmamahalan. Naomi Thompson. Ano ang pakiramdam ng maging babae ni Steven Matthews? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, ngunit naitanong mo na ba sa sarili kung sino ka talaga? Ako. Akala mo ba talagang karapat-dapat ka para kay Steven? At bakit mo naman naisip na pakakasalan ka? Ano ang ibig mong sabihin? Dapat mong malaman. Ang tanging dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Steven ay dahil iba ka sa mga babae kanyang nilalaro Tama. Isang mamahaling. Laruan ka lang para sa mga tulad niya. Tigilan mo yan. Kailangan mong maintindihan. Sa isang araw ay magsasawa siya sa'yo at itatapon kang parang basura. Sana, maunawaan mo yan bago pa maging huli ang lahat. Isuot mo ito. Sa pamilyang Matthews, hindi kailanman nangyari ang magsuot ng ganyang kasuotan. Ginoong Matthews, may problema. Nawawala si Mrs. Matthews at may iniwan siyang liham. Steven, hiwalayan na tayo. Para sa akin, ang pagsasama natin ay parang bangungot na. Magtatrabaho ako, babayaran lahat ng utang ko. Pakawalan mo na ako. Ginoong Matthews, ang 7 araw na ritual ay di dapat maputol. Kapag tumigil kayo ngayon, masisira ang lahat. Ika-6 na araw na ngayon, guluhin niyo man ang buong syudad, hanapin niyo siya. Hoy, ganda, saan ka nagmamadali? Samahan mo muna kami. Tol, ang ganda naman yan. Bitawan niyo ako. Tatawag ako ng tulong. Tatawag ka? Sa kasuotan mong yan, mukhang galing ka sa bar. Hostess ka siguro dyan. Makisama ka na lang sa amin. Kung hindi, magdudusa ka. Huwag. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sumama ka sakit. Hindi ako babalik sa'yo. Pasensya na sa abala. Magpatuloy lang kayo. Teka. Sasama na ako sa'yo.
Balian nyo ng mga buto. Umakyat ka sa itaas, mag-ayos ka ng sarili mo, hintayin mo ako. Ginoong Matus, nakikiusap ako, pakitanggal mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Nakikiusap ako. Sinusuway mo ang kontrata. Tao ako. Ayokong maging laruan ng kahit sino. Laruan? Sino ang nagsabi sa'yo? Ginoong Matus, may utang ako sa'yo. Maging 10 taon man o 20, basta't humihinga pa ako, isisumpa kong babayaran kita. Babayaran mo ako. Ibibigay mo ba ang bato mo? O ano pa? Nakagayak kang ganito. Nanggaganyak ka ba ng ibang lalaki? Hindi ba't? Naghahanap ka ng perang pambayad utang. Kaya ipakita mo sa amang minahal mo kung gaano ka nakagaling na yon. Huwag pakiusap. Nakikiusap ako, huwag. Sabihin mo, kung makikita ng tatay mo, ang mahal niyang anak na naging ganito, ano kaya ang gagawin niya? Sige, pangako ko na dito na ako. Mananatili ako. Tandaan mo ito. Kapag tinangka mong tumakas ulit, hindi kita palalampasin. Kunin mo ito at magbihis ka. Kailangan ba talagang ganito? Kapag nagkamali ka, nararapat kang parusahan. Halika rito. Sindihan mo ako ng sigarilyo. Aliwin mo ako. Ito ba ang paraan mo para mapasaya ang isang tao? Ako. Dito mismo. Matus. Nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Ikapito ng araw.
Napili na ang takdang nobya. Ayon sa mga alituntunin, ang pamilya ay dapat maglaan ng 7 magkakasunod na gabi kasama ang nobya. Hindi ito pwedeng maputol upang mabuwag ang sumpa at maligtas ang buhay mo, G. Matthews. Ang kapalit ay ang buhay ng nobya. Paalisin si Naomi, bago dumilim. Caitlyn, ano ba talaga ang sinabi mo kay Naomi? Tinatanong kita. Ikinukulang mo ba ako ngayon dahil sa ibang babae? Nabalda ang buhay ko nang subukan ko. Iligtas ka. Caitlyn, Ang hiling ko lang ngayon ay kaunting pagkalinga mo. Caitlyn, huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Pero hindi ko kayang manatili nakatitig habang lumalapit ka sa iba. Pagod na pagod ka nitong mga nakaraan. Maglibang ka naman saglit. Akala mo ba na mananatili lang ako rito at hihintayin ang kapalaran ko? Saan mo ako dinadala? Sumunod ka lang at malalaman mo. Dito sa loob, itinago ang mga lihim ng pamilyang Matthews. Hindi ka ba nauuhaw sa katotohanan? Ito. Ano talaga ang lugar na ito? Impossible. Paano ito nangyari? Steven, ang walang kamatayang ilaw na ito ay pinatayo ni Lolo, tulong ng isang espiritual na maes para protektahan ka. Kung may tambay ito ni Naot, patatawarin mo pa rin ba siya? Magsunog ka sa impyerno. Pakawalan mo ako. Ano ang lugar na ito? Palabasin niyo ako ngayon dito. Tulong. May tao ba dyan? Napaalis na ba si Naomi? Ginang. Ano yon? Magsalita ka. Dinala ng Panginoon si Ginang. Anong nangyari? Pumasok siya sa lihim na silid. Binagsak ang walang kamatayang ilaw. Nasira ang patakaran ng pamilya. Galit na galit ang Panginoon. Inalis niya siya. Ihanda na ang sasakyan, ngayon di. Sinusunod na. Saan itong lugar na ito? Bakit ako nakatali? Ikaw pala ang babaeng na pangasawa ni Steven. Si Naomi, di ba? Ako nga. Tanong ko lang sa'yo. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ako. Anong kasalanan ang nagawa ko? Pumasok ka sa ipinagbabawal na silid. Iyo ring binuwag ang ilaw ang 30 taon nang nakasindi. Ang walang kamatayang ilaw. Sinira mo ang batayan ng pamilya. Hindi ka madaling mapapatawad. Hindi ko binagsak ang ilawan. Nagdadahilan ka pa rin ba? Mga bantay. Isagawa ang parusa ng pamilya. Un. Ayon sa batas ng pamilya. 30 hagupit. Pakiusap, nagmamakaawa. Pakawalan niyo ako. Hindi talaga ako may kasalanan.
Steven, anong ginagawa mo? Lolo, asawa ko si Naomi. Kung may nagawang mali siya, ako ang mananagot. Kalokohan. Bilang pinuno ng pamilya Matthews, bakit ka ganyan magpasya? Wala siyang kasalanan mula sa simula pa lang. Hindi ko matitiis na maparusahan siya. Paano naman ang mga tuntunin ng pamilya? Kung ganoon, ako na ang paparusahan. Para akong laruan sa kanya. Bakit niya ako tinutulungan? Sige, simulan na natin. Huwag. Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag. Itong babaeng ito, pinagkakalat niya si Steven. Sira ulo talaga. Namatay ang walang kamatayang ilaw. Masamang pangitain yan. Bakit mo ako pinagtatanggol? Ang weird mo talaga. Kitang-kita ang paghihirap mo. Pero nakangiti ka pa rin. Umiiyak ka. Hindi naman. Tapos na. Nga pala. Bakit may litrato mong nakalaga sa dilim na kwarto? Tao ka ba talaga o multo? Natatakot ka. Kung takot ka, umalis ka na. Umalis ka ngayong gabi. Bakit bigla siya pumayag na paalisin ako? Ginoong Matthews, ano nang nangyayari? Bilisan mo, umalis ka na. Huwag mo akong takutin, kaya kitang tulungan. Sinabi ko nang umalis ka. Hindi ako aalis. Paano ako aalis kung ganyan ka? Binalaan na kita. Kung ayaw mong umalis ng kusa, huwag mo akong sisihin. Ano? Naomi, Ginoong Matthews. Narito ako. hindi ka patay. Ano? Natutuwa ako at ligtas ka. Ayos lang ako. Kagabi. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Naomi, pasensya na. Naomi, ipapangako kong hindi ka mapapahamak. Dakilang guro, ligtas si Naomi, ang sumpa, humina ng bisa, di ba? Tiyak nagagana ang sumpa. Ang kamatayan ng nobya ay panahon na lamang. Wala na bang ibang paraan? Maliban na lang kung may himala. Narito ba si Eleanor Hill? Bakit siya nandito? Binibini, ano ang dahilan ng pagpunta mo? Eleanor. Parang labis na nahihirapan ang asawa ko. Hihingi sana ako ng anting pangpanangga. Agimat Pampananga? Babawasan nito ang iyong buhay. Naomi, hindi ako karapat-dapat dito. Buong puso kong gusto ito.
Salamat, Maestra Eleanor. Ang anting-anting na ito ay espesyal na inilaan para sa iyo. Sana'y magkaroon ka ng kapayapaan at ligaya bawat taon. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat upang maging mabuting asawa. Steven. Hindi ko akalaing tayo'y magtatag. Sumama ka sa akin. At hindi ko rin inakala na tayo'y magkakadena ng tadhana. Naomi, bakit mo sinira ang mundo? Huwag mo siyang saktan. Pakiusap, huwag. Bakit ba lagi kitang maalwan sa akin? Kusa kong pinili ito. Ang iyong kabutihan at mga pagkukulang ay bumalot sa akin na parang Alam kong marami kang tinatagong lihim, ngunit pinipili kong magtiwala. Ang piniling kasintahan ay napagpasyahan na. Ayon sa mga tuntunin, ang puno ng angkan ay dapat manatili sa kasintahan 7 araw at 7 gabi nang walang patid. Saka lang mawawala ang sumpa at may hiligtas ang buhay mo, G. Matthews. Ngunit ang kapalit ay ang buhay ng kasintahan. Mga halamang tumubo sa dilim. May pag-asang sumilay kaya. Naomi, anong gagawin ko upang ikay manatili? Steven, Naomi, sa palagay ko'y nahulog na ang puso ko sa iyo. Naomi. Naomi. Maayos po si Madam. Medyo pagod lang siya, at hindi maganda ang tirahan niya. Kulang sa nutrisyon. Pagpapahinga lang ng ilang araw, okay na siya. Huwag kang mag-alala. Salamat. Eleanor, di mo ba sinabi na pagkatapos ng 7 araw, mamamatay talaga ang napiling, pero buhay pa siya ngayon? Ibig sabihin ba nito, ligtas na siya? Walang ganap na kapalaran sa mundong ito. Baka siya ang pinili. Ang ilang tadhana, gaano man imposible, maaaring baguhin. Steven, Naomi, gising ka na. Ako? Anong nangyari sa akin? Natakot ba kayo? Ito ba ang hinahanap mo? Buti na lang at hindi nawala. Espesyal kong kinuha ang anting-anting na ito para sa iyo. Sana'y ingatan ka nito. Naomi, di mo ba gustong malaman ang tinatago ko sa'yo? Ipapagtapat ko na ngayon. Ang pamilyang Matthews ay may sumpa sa loob ng 100 taon. Bawat leader ng pamilya dapat magsama sa napiling babaeng may markang hugis bituin sa loob ng 7 araw. Saka lang mawawala ang sumpa. Kaya, lahat ng ginawa mo sa akin. Dahil sa sumpa, Mga magulang ko sila, ang tatay ko, ay lumaban sa sumpa. Pinakasalan niya si nanay, hindi naman napiling baba. Sa huli, pareho silang namatay. 5 taong gulang lang ako noon. Dito mismo sa kwartong ito, nasaksihan kong maglaho ang mga magulang ko sa apoy. paano nangyari iyon? Yung kabaong at litrato na nakalagay. Gawa iyon ng lolo ko.
Binabalaan niya ako. Napag tinanggihan ko ang tadhana, mamamatay din ako tulad nila. Mula ngayon, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo. Binibini, nakauwi ka na. Nasaan si Madame? Nagluluto siya ng sopas na manok para sa iyo. Nakarating ka na. Ano ito? Binibini, galing po ito kay Madam. Matagal niya ito inasikaso mula umaga. Pinakuluan ng 8 oras para sa iyo. Salamat. Ang bango nito. Bilisan mo, tikman mo na. May isa pa akong sorpresa para sa iyo. Engan, Handa ka na? 3, 2, 1. May naganap na sunog dito noon. Naging pinakamasakit itong alaala. Ayokong masaktan ka pa. Kaya, ang pinakamabilis na paraan. Ang takpan ito ng magandang alaala. Naomi. Salamat. Steven, mula ngayon, ang ating kapalaran ay magkakadugtong na. Sasamahan kita, harapin ang sumpa. Kung ang langit ay dirinig sa aking dasal. Ay, narito ang taimtim kong hiling. Una, hiling kong ang asawa ko ay makalabas sa dilim ng madali at hindi na muling takutin ng bangungot. Pangalawa, naway ang asawa ko ay maging malusog at makawala sa sumpang ito. Pangatlo, hiling kong tayo ay itali ng tadhana, magtanggihan sa isa't isa, at hindi maghiwalay. Salamat sa pagpapaliwanag ng lahat. Ngayong araw na ito, simula ito ng bagong yugto natin bilang mag-asawa. Naomi. Alam mo ba ang ginagawa mo? Mahal. Naomi, kailangan kitang mapanatili. Ang iyong katawan, iyong puso, at buhay mo. Tapos na ang deadline. Panahon na. Para paalisin siya ngayon, di ba? Hindi siya alis kahit saan. Steven, nangako ka sa akin. Sab mo pagkatapos ng 7 araw, paaalisin mo siya. Nangako ka rin. Napakakasalan ako. Caitlin, pasensya ka na. Halos hindi nakaligtas si Naomi. Muntik na siyang mamatay para iligtas ako. Siya ang para sa akin. Ako, hindi na kita maaaring pakasalan. Paano naman ako? Dito ako nakatira, nagigipit sa inyong dalawa. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Ang pulang tali. Ano to? Nagtalian kayo ng pulang tali. Yan ay para lang sa mga magkasintahan. Ano na ang turing sa akin? Caitlin, tigilan mo ang pagsubok sa akin. Ang pulang tali. Nagtalian pala si Steven ng pulang tali sa iba. Naomi, hindi kita palalampasin. Hoy. Wala ba siyang nakababatang kapatid? Bigyan natin siya ng saya. Hayaan mo siyang malaasahan, ang tunay na kaguluhan. Ang kaarawan ng patriarka ay malapit na. Naomi. Sisiguraduhin kong aalis ka dito. Blake, birthday banquet ni Anthony ngayon. Hindi ako nakabili ng mamahaling regalo. Hindi ba ito bagay? Madam, huwag po kayong mabahala. Ang importante ay ang intensyon. Ito pala ang young mistress ng pamilyang Matthews. Nasaan ang regalong inihanda mo? Galing sa mahirap na pamilya, hindi niya alam ang tamang asal. Nakatayo pa dito na parang kabilang. Anong malas naman? Tama na ang ingay. Bakit kayo ganyang magkagulo?
Anthony, tingnan mo ang apo mo. Walang dalaman lang na regalo. Walang respeto sa nakakatanda. Hindi po totoo yan. Iginagalang ko po si Lolo. May dala naman akong regalo. Ipakita mo nga sa amin. O baka naman napakapangit, kaya nahihiya kang ipakita. Ako mismo ang gumawa nito. Longevity embroidery para kay Lolo. Naway maging malusog at mabuhay ng masaya. Ikaw ang gumawa nito? Ang kuripot, mayroon ba ditong mas mababa pa ang regalo kaysa sayo? May lakas ka pa ng loob na ipakita yan? Wala ka bang pambili ng totoong regalo? Ang damot mo. Tama na, huwag nyo ng pag-initan. Mahirap lang ang pamilya ni Naomi. Normal lang na. Hindi siya makabili ng mamahalin. May dala akong regalo. Ito na lang ang ituring nyong galing sa kanya. 6 na buwan kong inasikaso ang pagpapagawa ng painting kay Eleanor. Ang tanawing ipininta ay simbolo ng mahabang buhay at kapayapaan. Naway maging malusog at mabuhay ng matagal si Anthony. Mga painting ni Eleanor, nagkakahalaga ng milyon sa abroad. Ngayong retirado na siya, mahirap nang makakuha ng kanyang obra. Miss Murphy, napakasipag mo talagang mag-isip. Kung ikukumpara sa iba dito, nakakahiya talaga siya. Caitlin, talagang pinaghirapan mo. Sana apo na lang kita. Napakaganda sana. Para sa kaarawan ni Lolo, ito ay tungkulin ko lang. Ang daming tao dito. Sino yun? Sino ka? William Thompson. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Uuwi, dumalo ako sa handaan. Sa ganitong malaking okasyon. Paano ako aalis? William, anong ginagawa mo? Ilapag mo ang kutsilyo ngayon dito. Ate, nakatira ka sa malaking mansyon na ito. May masarap at maanghang na pagkain ka. Naisip mo ba ako kahit minsan? Nalulunod ako sa utang na $600 milyong sa sugal. Kung hindi ko mababayaran, babasagin nila lahat ng buto sa katawan ko. Ikaw ang nagtulak sa akin ito. Tumigil ka. Manggahas kang humugat ng patali. Sa sarili kong bahay. William, krimen ang ginagawa mo. Kung hindi mo ako pagbibigyan, wala na akong mawawala pa. Bigyan mo ako ng $600 milyon o sasaksakin ko. Siya ngayon din. Ginawang hostage si Anthony para sa pera, hindi ba't sabuat silang dalawa? Tumawag ng pulis, ngayon din, arestuhin pareho sila. Tama na yan. Naomi, kapatid mo ba talaga siya? Ang lakas ng loob, magpatalim sa akin, sa sarili kong tahanan. Kahanga-hanga. Naomi, paano ka nakapagpakapal ng mukha? Paumanhin, Lolo. May tao ba dyan? Alisin si Naomi, at kapatid niyang, sa paningin ko. Dapat noon pa pinapalayas ang mga ganyang tao. Magaling na tauhan si William. Naomi, anong nangyari? Sino ang may gawa nito? Wala lang. Nadali ko lang ang sarili ko. Sino ang may kasalanan? Utos ni Anthony. Sino ang gumawa nito? Sino? Si Steven, kapatid ni Naomi, ang naghanap ng gulo. Dinukot pa si Anthony. Ikaw ang nasa likod nito. Hindi ako. Tama na. Steven, Hindi ako makapaniwalang gagawa ka ng gulo dahil sa babaeng yan, sa aking birthday party. Wala ka bang pakialam sa akin o sa reputasyon ng pamilyang Matthews? Steven, huwag mong kakalimutan ang tunay na dahilan kung bakit mo pinakasalan ang babaeng to. nasaan si William? Binigyan po siya ng laya. Sundan mo siya, pagsabihan mo ng leksyon. Opo, Lolo, magpapaliwanag ako sa inyo. Tungkol sa nangyari na yon. Ngunit si Naomi ay akin. Walang sinuman ang may karapatang apihin siya. At ikaw. Caitlin, tigilan mo na ang mga laro mo. Steven, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Natagpuan lang ni William ang lugar na to dahil binigay mo ang address, di ba? Huwag nang maulit pa. Hindi ko papayagan ng sinuman na apihin ang asawa ko. Lolo, kung ipapalayas niyo siya, sasama ako sa kanya. Di na kami babalik sa pamilyang Matthews. walang utang na loob. Isasantabi mo ako. Para sa babaeng yan, Hindi sanay magsalita si Naomi. 3 araw at gabi niya ito, ginawa para sa inyo. Bawat tahi dito ay nagpapakita ng pagmamahal niya, walang karapatang mangutya nito. Lolo, ang mga mabibili ng pera. Ang pinakawalang halaga,
Ang tunay na damdamin ay bihira. Walang utang na loob. Alam kong magdudulot siya ng problema. Ginoong Matthews. Hindi dapat kayo nagtalo sa loob dahil lang sa akin. Pero salamat. Naomi. Tawagin ang doktor, bilis. Naomi. Mawawala din to, pangako ko. Ginoong Matthews, maayos lang po ang madam. Pagbati, binatang Panginoon, buntis ang madam. Buntis siya. Napakaganda ng balita, magkakaanak na ang madam. Ipagkalat ang balita, nagdadalang tao ang madam, doblado ang sahod ng lahat ng tauhan at ang mga kagamitan sa pagbubuntis at pagsisila. Piliin ang pinakamahusay. Opo, binatang Panginoon. Naomi, magkakaanak na tayo. Kung magsusuot siya ng Amerikana katulad ko. Kung babae naman, magsusuot siya ng magagandang damit mo. Mga gamit. Ito ay galing sa Northfield. Kakadiskubre ko lang nabuntis ako. Di pa natin alam ang kasarian. Nagmamadali ka masyado. Lalaki man o babae, anak ko siya. Ibibigay ko ang lahat ng magagandang bagay dito. Parang dininig ng Diyos ang hiling ko. Sana'y manatili tayo. Tatlo nang masaya magkasama. At ngayon, binigyan ako ng pagkakataon na maging isang ama. Salamat sa pagkakataong ito. Ako rin. Parang panaginip lang ang lahat. Pero ito ang pinakamatamis. Na panaginip na ayokong magising. Hindi ito panaginip. Malapit na, dumating ang anak natin. Mula ngayon, hindi na tayo magkakalayo pa kailanman. Upuan ni Naomi. Ano bang nangyayari? Ginoong Matthews. Ako. Sabihin mo na. Sino ang may gawa? Si Anthony po, siya ang nagutos sa akin. Lolo, ano ba talaga ang nangyayari rito? Sa totoo lang, ang sumpa mo ay hindi pa ganap na nawala, bukod sa 7 araw at gabi na pagsasama. Kailangan mo ring maghintay hanggang sa mabuntis si Naomi at makapanganak saka lamang mawawala ang sumpa mo. Ano, si Naomi siya. Tama, pagkapanganak niya, si Naomi ay tiyak na mamamatay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kalokohan, kung sinabi ko noon pa, papayag ka bang mabuntis si Naomi? Hindi ko siya pababayaan. Tang asterisk mo. Ipinapahamak mo ang buhay mo para sa babae. Sabi ko, hindi siya mamamatay. Mula ngayon, huwag nang banggitin ito kay Naomi. Ipagtatanggol ko siya. Kahit anuman ang mangyari. Steven, naniniwala ka ba? Nararamdaman ko siya. Sa lahat ng taon, ngayon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Pagkapanganak ng ligtas, magiging tunay na, masaya tayong pamilya. Ikaw, hindi ka ba masaya? Ayaw mo sa sanggol? Hindi. Masaya ako. Talagang masaya. Bakit parang malungkot ka? Pagkapanganak niya, kapag nanganak na si Naomi, tiyak na mamamatay siya. Naomi, nag-aalala lang ako. Sa sanggol. Sa sanggol na ito, wala akong kinatatakutan. Huwag kang mag-alala. Steven, gusto mo akong makausap? Caitlin. Buntis si Naomi. Ano? Simula ngayon, mas mabuting lumipat ka na. Mas mabuti ito para sa'yo at para sa kanya. Steven, hindi ka ba nangako sa akin? Sinabi mo sa akin. Kapag nawala na ang sumpa, pakakasal tayo.
Ngunit matatapos lang ang sumpa kapag si Naomi ay nagdadalang tao at nanganak. Ngunit ang kapalit, sa araw na siya'y mangganganak, siya'y mamamatay. Caitlyn, marami nang isinakripisyo si Naomi para sa akin. Hindi ko siya pababayaan. Paano naman ako? Paano ako? Ano ako sa'yo? Isusuko mo lang ba ako? Para sa kanya. Iniligtas mo buhay ko, pagbabayaran kita. Wala kang dapat alalahanin. Paumanhin. Nitong mga nakaraang araw, naisip ko na ang lahat. Yamang desisyon mo ito. Irerespeto ko. Salamat sa pag-unawa. Pwede ba? Huling hapunan na, tayo'y magkasama para pamamaalam. CJ, Marahil ito na ang huling pagkakataon na tayo'y magkakasama. Ang hiling ko lang ay hindi mo makakalimutan ang mga sandaling ating pinagsamahan. Ginang, sandali lang po, paparating na si G. Matthews para sa hapunan. Nasaan siya? Steven, pwede kang yumuko ng kaunti. May sasabihin ako, mahalaga. Nakikiusap ako sa'yo. Sila. Sina Miss Murphy at Mr. Matthews ang tunay na magsyota. Kung hindi dahil kay Miss Thompson, sana noon pa sila nagkabalikan. Eksakto, third wheel lang si Miss Thompson. Narinig ko na ang lahat. Pagkapanganak niya, papaalisin siya ni Mr. Matthews at pakakasalan si Miss Murphy. Totoo ba yan? anong ginagawa mo? Pwede bang ngayon lang? Halikan mo ako. Gawin nating huling pamamaalam. May anak na tayo ngayon. Ang pamilya nating tatlo ay hindi na muling mawawasak. Salamat. Sa pagbigay ng pagkakataong ito, ngayon ko lang magagawa ang maging isang ama. Walang kasalanan si Naomi sa lahat ng ito. Hindi ko kayang manood lang habang pinarurusahan siya. Basta't ligtas si Naomi. Hindi ko hahayaang may manakit sa asawa ko. Caitlyn, tapos na ang lahat ng iyo. Ang tanging babaeng tinatawag kong asawa ay si Naomi. Naomi. Si Naomi lamang. Ang tunay na drama ay nagsisimula pa lang. Binibining Thompson, hindi ka mukhang masayang masaya. Binibining Murphy. Ano ng problema? Nag-aalala ako sa'yo. Nagdadalang tao ka kay Steven. May mga bagay na kailangan mong malaman. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino talaga ang minamahal ni Steven? Ako yun. Simula pa lang, pampalit mo lang ako sa kanya. Hindi ako naniniwala. Hindi ka. Hinalikan niya ako. Nakita mo yun, di ba? Para sa kanya, instrumento ka lang, para mabuhay siya. Oo nga pala. Pakinggan mo to. Caitlyn, ikaw ang minamahal ko. Ang tagapagmana ng Angkan Matthews ay anak nating dalawa, mga anak ni Naomi, ay walang halaga sa akin. Hindi yan Imposibleng totoo yan.
Naomi. Yan lang ba ang halaga ng relasyon ninyo? Peke lang yun, nagawa ng AI. Naniniwala ka talaga. Nababaliw na ako. Ang batang iyon ang tanging pag-asa para basagin ang sumpa. Hindi ako pwedeng manood lang habang namamatay siya. Nais kong mabuhay siya. At ayoko ring makitang mamatay ka. Nais kong mabuhay ka rin. Kahit anong mangyari, kailangan kong protektahan si Naomi. Kung may mangyari sa kanya, ang sanggol, hindi na mahalaga. Gagawin ko lahat kahit na ipapatay ko ang batang ito. Ikaw. Totoo pala. Ayaw na ayaw talaga niya sa sanggol na ito. Sabihin mo kay It Powell na ayusin ang lahat ng maayos. Opo, sir. Tungkol kay Madam. Itago muna ang pagpapaagas kay Naomi sa ngayon, patingin muna ako sa kanya. Young Master, nawawala si Madam. Hanapin niyo ngayon din. Opo, sir. Naomi, nasan ka? Steven, ikinamamatay mo ba ang anak ko? Magsalita ka, papatayin mo ba siya? Makinig ka, Naomi. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo pero umuwi ka muna. Kung mawala man ito, may iba pang pagkakataon tayo. Nagsisinungaling ka pa rin. Simula pa lang, ayaw mo na talaga sa ating anak. Pagkapanganak nito ng ligtas, magiging tunay at masayang pamilya tayo. Caitlin, ikaw ang minamahal ko. Ang tagapagmana ng Matthews ay magiging anak lang natin. Ang sanggol ni Naomi. Hindi naman importante. Kahit anong paraan, kahit patayin ang sanggol. Steven, nagsinungaling ka sa akin. Panay kasinungalingan mo. Kung nakikinig, ang Diyos sa dasal ko. Sana'y matupad ang hiling ko. Una, maging maayos ang kalooban ng asawa ko. Pangalawa, maging malusog siya lagi. Pangatlo, sana'y tayo habang buhay. Hindi mapaparamay. Kahit anong gawin, kahit pumatay ng sanggol. Anak. Anak ko. Paumanhid. Pakiusog po, paumanhid. Bilisin mo, mas mabilis. Pakiusap, bilisin. Anak ko. Naomi. Naomi. Doktor, kumusta siya? Mahina ang vital signs ng sanggol pero mas delikado ang ina. Sobra na ang nabawas na dugo niya. Kung hindi tayo mag-ooperasyon ngayon mawawala silang dalawa. Ihanda na para sa operasyon. Hindi, pakiusap, huwag ninyong kunin ang anak ko. Naomi, makinig ka sa akin. Steven, kahit anong mangyari, ang anak ko lang ang gusto ko. Kapag nanganak na siya, hindi na siya makakaligtas. Mga kamag-anak, kailangan yung magdesisyon ngayon Ang pinili ko, Steven, wala akong pakialam kung mahal mo ako o hindi. Hindi mo na kailangang pakasalan ako. Pero nakikiusap ako. Pakiusap, huwag mong kunin ang anak ko. hindi mo kailangang pakasalan ako. Ginoong Matthews, nakikiusap ako. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Ginoong Matthews, kung hindi tayo mag-operasyon ngayon, mahuhuli na tayo. Simulan ang operasyon ngayon din. Kumilos na kayo. Steven, naiinis ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Steven, paano ako naniwala na ang halimaw na tulad mo ay magbabago para sa akin? Ang pinagsisisihan ko ng lubusan sa buhay ko ay ang pag-ibig ko sa'yo. Naglalabasan na ang pasyente. Anesthesia, ngayon din. Naomi, pasensya ka na. Para mailigtas ka. Kailangan kong gawin ito. Naomi, hindi kita pababayaang mamatay. Pero, hindi ko rin kayang tiisin ang galit mo. Binibini. Kakalabas lang ni Miss Thompson sa operasyon. Kailangan niya ng maraming pahinga. Maaari ka nang umalis. Ano ang ibig sabihin nito? Pirmahan mo. Gusto kong magdiborsyo. Ang utang ko sa'yo, babayaran ko. Kahit abutin pa ng buong buhay ko. Gusto mo talagang iwan ako ng ganito? Hayaan mong linawin ko. Hindi ito mangyayari kailanman. Esteban,
Bakit ayaw mo akong palayain? Ang babaeng gusto mong pakasalan ay hindi ako. Si Caitlyn ang minamahal mo. Katawa-tawa lang ako sa... Akala ko talaga. Pwede tayo maging tunay na magkasama. Noemi, maaari kong ipaliwanag ito sa'yo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi mo ba ito gusto? Dapat masaya ka na ngayon. Nawala na ang anak ko. Ginagawa kong lugar para sa minamahal mo. Hindi ba ito, miss, ang palagi mong hinahangad? Pasensya ka na. Ulitin ko, pumirma ka na. At ulitin ko rin sa'yo. Hindi ito mangyayari kailanman. Noemi, makinig ka sa akin. Hindi lang kita pairalit, pagtitirhan pa kita ng pinakamalaking kasal sa lungsod. Malalaman ng lahat na asawa kita. Pagkatapos nun, hindi na tayo muling maghihiwalay. Ayaw ko niyan. Esteban, bakit ayaw mo akong palayain? Bakit, Noemi? Alalahanin mo, ikaw ang unang lumapit sa akin kung kailan ito matatapos. Ako ang magdedesisyon. May tao rito. Walang magpapalabas sa kanya nang walang pahintulot ko. Esteban, nakasusuklam ako sa'yo. Bakit? Bakit siya ang nobya ni Steven? Ang babaeng ikakasal ay hindi. Mukhang masaya ni Katie Ting. Ito ang nobyang dinala ni Steven para tapusin ang sumpa ng angkan. Walang tunay na pagmamahalan dito. Pagbati sa bagong kasal. Ngayon, sundan natin ang pangako ng pag-iisang dibdib. Ako si Steven Matthews. Nakangakong mula ngayon. Sa ginhawa man, o hira, sa sakit man, o kalusugan, pagmamalasakit at pakangalaga kay Naomi. Hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Binibining Thompson. Kayo na ang magbigay ng pangako. Diyos ko, Siya, tumigil sa pagsasalita. Paano siya ng ahas? Nasa harapan, tayo ng angkan Matthews. Naomi, ibaba mo ang baril. Aba, lakas mo na ng loob. Magnakaw ng baril ha. Steven, pinatay mo ang anak ko. Ngayon, babayaran mo ang pagkakasala mo. Hindi mamamatay ang tao. Sa tama sa tiyan lang. Dapat ito ang targetin mo. Mataintim, sa ganoon siguradong mamamatay ako. Ilahin mo ang gatilyo. Ikaw, wag mo akong pilitin. Gusto mo ba akong patayin? Kung yan ang gusto mo, kaya kong gawing totoo. Naomi, hindi mo kaya akong barilin. Di ba? Wag mo akong pilitin. Sige na, bumaril ka na. 3, 2, 1. Kung wala kang lakas ng loob na barilin, huwag mo nang itutok sa akin ang baril mo. Aking nobya. Maaari mo nang sabihin ang iyong mga panata. Binibining Thompson. Pakibasa na ang inyong mga panata. Ako, si Naomi Thompson. Buong puso kong pakakasalan si Steven. Makasama habang buhay. Hinding-hindi maghihiwalay. Anong problema? Wala ba ni isang handang magbigay ng basbas sa atin? Makinig ka. Sila'y nagdadasal para sa ating kapakanan. Kung hindi ka komportable na manatili dito, maaari ka namang bumalik sa iyong kwarto. Ano ito? Hindi ba't ito mismo ang gusto mo? Ngayong gabi, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Kailangan lang nating hintayin na mabuntis si Naomi at ipanganak ang sanggol. Saka lang tuluyang mawawala ang sumpa. Ngunit ang kapalit ay, sa araw na manganak siya, tiyak na mamamatay siya. Umalis ka na. Anong problema? Hindi ba't ito mismo ang gusto mo? Tama na yan. Kung gusto, pwedeng patulugin kitang hanggang sa magsawa ka at pumayag kang pakawalan ako.
Naomi, hindi kita pakakawalan. Wala kang kailangang gawin. Hayaan mo lang akong yakapin ka. Yun lang ang gusto ko. Steven. Bakit? Bakit di mo ako hayaan? Nalubusan kang mapuot. Pagod ka na. Magpahinga ka ng maayos. Hindi. Ayokong makita niya ito. Binatang Panginoon, bumibigat na naman ang sumpa. Nasa kwarto ang ginang. Gusto mo bang? Huwag mong sasabihin kay Naomi. Kunin mo ang doktor. Binatang Panginoon, basta't makikipagkwarto ka sa ginang, mahihinaan, ang bisa ng sumpa. Bakit ayaw mong gawin yon? Kung wala akong mahanap na paraan para mabuhay si Naomi, hindi ko na siya gagalawin. Ang kalusugan ng binatang Panginoon ay hindi na makapaghintay pa. Kailangan kong kumonsulta kay Anthony. Lolo, kahit anong sabihin mo, wala itong saysay. Hindi ko kailanman makikipagtalik kay Naomi. Katawa-tawa. Ibubuwis mo talaga ang buhay mo para sa kanya? Katulad ka ng iyo, yumaong ama. Para sa isang babae, itinatapon mo ang buhay mo. Alam mong kapag nagkaanak si Naomi, siguradong mamamatay siya. Pinabayaan mo pa rin siyang pumasok dito. Hindi ko kayang manood habang namamatay siya. Hindi ko ito gagawin. Steven, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang sumpa ng pamilyang Matthews ay hindi mo kayang labanan. Inosente si Naomi. Akin ang sumpang ito. Dapat ako ang magtiis nito. Kaya kung manganak si Naomi, mamamatay siya. Ayos, sakto. Maghintay na lang ako ng kanyang kamatayan at matatapos na ang lahat. Naomi, hindi kita pababayaang mabuhay. Wala akong pakialam kung sino ang mahalin mo. Sa akin ka lamang dapat. Yamang desidido ka. Baka may ibang paraan. Anong ibig mong sabihin? May matandang pamamaraan. Sa mga tala ng pamilyang Matthews. Sa hating gabi, pag pinaghalo ang iyong dugo at dugo ni Naomi, at tuparin ang kasal, baka sapat ito para labanan ang sumpa, at ibalik pa ito. Maaari itong magligtas sa kanya. Lolo, seryoso ka ba? Pero, may kapalit ito. Kung maliligtas si Naomi, kahit anuman ang mangyari, payag ako. Lolo, aalis na ako. Steven, huwag mo akong sisihin sa pagsisinungaling. Ang kapalaran ng pamilyang Matthews ay hindi natin mapipili. Naomi, may importante akong sasabihin sa'yo. Nakita ko ang paraan para matupad ang hiling mo. Seryoso ka ba? Payag ba talaga siyang bitawan ako? Steven, bakit mo ako dinala rito? Para hamakin mo ako. Naomi, pagkatiwalaan mo ako muli, sisiguraduhin ko matutupad ang hiling mo. Naalala mo ba ang lugar na ito? Hindi. Nakalimutan ko na ang lahat dito. Dito mismo. Naunang nanligaw ka sa akin. Tigilan mo yan. Dito ka dati humiling. Na tayo'y magkasama habang buhay. 3 hiling para sa atin. Magkadugtong ang ating kapalaran. Magkabigkis ang ating tadhana, hindi maghihiwalay. Nakahanap ako ng paraan. Ngayon, hindi na tayo muling maghihiwalay. Halika na. Akala mo ang hiling ko ngayon ay makasama ka habang buhay? Hindi ba? Siyempre, hindi. Ang hiling ko ay nagbago na noon pa. Anong ibig mong sabihin? Ang hiling ko ngayon ay iwan ka, lumayo sa halimaw na tulad at takasan ang bangungot na ito. Naomi, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Steven, ikaw ang nagsisinungaling sa sarili mo. Pinatay mo ang anak ko. Ano nang akala mo na mapapatawad kita? Tumigil ka sa pagpanaginip. Sa pagitan natin, wala nang pagmamahalan.
Puro pagkamuhi na lang. Pagkalooban mo ako ng kalayaan. Ang tanging paraan para sa hiling ko. Kaya mo ba yun? Amatos. Hindi pwede. Ikaw ang nakalaan para sa akin. Sa buhay na ito, sa akin ka lamang mapapasa. Anong ginagawa mo? Kung gagawin mo to, hindi kita patatawarin. Hindi ko kailangan ang kapatawaran mo. Ikaw lang ang kailangan ko. Naomi, magiging ama na ako. Ang ating sanggol. Tapos na ang lahat ng iyon. Mawawala na ang mga problema natin. Desisyon ko na ito. Dahil darating na ang sanggol. Kalimutan na natin ang nakaraan. At magsasama tayo habang buhay. Naomi, salamat. Ang ganda ng panahon ngayon. Ang tagal na simula nang huli akong naglakad. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. CJ, sasama ako sa'yo. Huwag na, kaya kong mag-isa. CJ, Doc. Gusto ko. Ipaawat ang pagbubuntis. Naomi, hindi ito. Pwede bang maghintay ka muna sa labas? Ihahanda na namin ang lahat. Hello, Mr. Matthews. Nasa ospital ngayon si Miss Thompson. Dapat kang pumunta rito kaagad. Sinta. Paumanhin. G. Matthews, narito. pigil mo yan. Naomi, anong ginagawa mo? Ikaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gago ka. Inumin mo to para sa kalusugan ng sanggol. Inumin mo. Hindi ko inumin yan. Halatang mahal na mahal mo ang mga bata. Ngayong may sanggol na. Bakit mo siya Mahal ko ang mga bata. Pero ayokong magkaanak kasama ka. Kung magkakaanak tayo ay magiging magkadugtong habang buhay. Ayokong mabuhay sa bangungot. Bangungot? Sa tingin mo ba kasama ko ay bangungot? Hindi lang bangungot. Mas masahol pa sa impyerno. Steven, aalis na ako. Hindi ko pa hihintuluta maging dahilan ng pagkakatali natin. Akala mo ba ikaw ang may pasya? Ganito na naman tayo. Naomi, kaya mo bang pumatay? Hindi ko. Hindi kita kayang patayin. Pero kaya kong patayin ang sarili ko. Naomi, kumalma ka. Huwag kang lalapit. Steven, ang gusto ko lang ay kalayaan. Bakit kailangan gamitin ang anak natin para ikulong ako? Kung ganito na lang pala, bakit mo pinatay ang huli nating anak? Naomi, ibaba mo muna ang baril. Bibigyan kita ng kalayaan. Pakakawalan kita. Hindi na kita paniniwalaan. Nagsinungaling ka sa akin. Paulit-ulit mo akong niloko. Steven, kung may susunod na buhay, hindi na kita gustong makita. Patawad. Patawad. Naomi, sinusumpa ko. Basta ipagbuntis mo ang sanggol. Pakakawalan kita. Pagkatiwalaan mo ako isang huling beses. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo, Pagkapanganak sa sanggol, isasama ko siya. At lisanin na natin ito. CJ. Naomi, desidido ka na palang, iwan ako. Mahal, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Naomi, huwag kang matakot. Ang buong pamilya natin ay magkakasama dito para masaksihan ang pagsilang ng ating anak. Binibining Thompson, handa na ang operasyon. Maaari na kayong pumasok. Kunin mo muna si Lolo. Hintayin mo ako.
Mahal. Pagkapanganak sa iyo. Magiging malaya na ako. Pumunta ako sa madilim na silid kahapon. Sinabi sa akin ni Master na ilagay ang litrato ni Naomi bilang alaala. Bakit? Makinig ka. Walang katotohanan. Ang pagbasag sa sumpa, kailangan pa ring mamatay si Naomi. Lolo, nagsinungaling ka sa akin. Mamamatay pa rin si Naomi. Steven, huwag masyadong malungkot. Ito, ang kapalaran ng pamilyang Matthews. Hindi ako naniniwala sa kapalaran. Iririk. Halos lumabas na ang ulo ng sanggol. Sige, iririk pa. Iririk. Naomi, alam mo ba, ang sanggol na pinagpupumilit mong iluwal, ay siya palang magiging dahilan ng kamatayan mo. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Narito ako para sabihin sa oras na mayang anak mo ang batang ito, mamamatay ka. Akala mo ba talagang mahal ka ni Steven ng tunay? Ginagamit ka lang niya para sa sanggol na ito, para sa Myra sa sumpa ng pamilya Matthews. At ikaw, isang handog lang ang tingin sa iyo. Hindi totoo yan. Hindi magsisinungaling si Steven sa akin. Alam na alam ni Steven, napapatayin ka ng pagluluwal pero hindi kanya sinabihan. Dinadaan ka lang niya sa matamis na salita, unti-unting inihahatid sa kamatayan para sa kanya. Impossible. Hindi gagawin yan ni Steven. Hindi siya ganun. Naomi, kawawa ka naman. Mamamatay ka na, nagdadahilan ka pa rin para sa kanya. Siya nga pala. Ang sanggol sa tiyan mo, kahit maipanganak, magiging isa lang ito, ulilang sanggol. Sa bandang huli, madadami din siya sa mga plano ng pamilya Matthews. Kaya mas mabuti pa na dyan na lang mamatay sa loob. Pagkapanganak, mawawala na ang sumpa. At ako naman, ang pakakasalan ni Steven, ang anak mo naman, ay walang silbi na. Naomi, magpapakasal na kami. Hindi pwede. Steven, sukna ako sa iyo. Nailuwal na, maligayang pagdadalang tao, malusog na batang lalaki. Hindi dapat mabuhay ang batang ito. Naomi, nailuwal na ang sanggol. Pwede ka na, ngayong mamatay. Steven, bakit? Lubos kitang pinagkatiwalaan. Minahal ng ganito kalalim. Bakit mo ako nilinlang? Kung may susunod pang buhay, sana hindi na muling magtagpo. Powell, kumusta na siya? Mr. Matthews, nanganak na siya, lalaki ang bata, pero ang katawan niya, hirap na siyang magpatuloy. Naomi, Mr. Matthews, hindi ka pwedeng pumasok. bakit ikaw? Gumaling na ang mga binti mo. Steven, makinig ka muna. Hindi mo naiintindihan. Nagpanggap kang lumpo para lokohin ako. Anong ginawa mo sa kanya? Sinasabi ko sa'yo. Steven, hindi ako. Wala akong ginawa sa kanya. Tumigil ka. Ako ang nag-utos sa kanya. Kahit nagsinungaling si Caitlyn, huwag mong kalimutan, siya ang nagligtas sa buhay mo. Bilang tao, dapat matuto kang magpasalamat. Kung sasaktan mo siya, kailangan mong daanin mo muna sa akin. Magpasalamat? Nasa loob si Naomi na yon. Nilalabanan ang kamatayan para kay Matthews. Nagpasalamat ka na ba dyan? Lumabas kayo. Lahat kayo, umalis na. Naomi, anong nangyari? Naomi, gising na. Naomi, nagmamakaawa ako, gising ka na. Tingnan mo ako, tingnan mo ang anak natin. Nangako ka sa akin. Ikaw mismo ang nagsabi, gusto mong makita siyang lumaki. Bakit mo sinira ang pangako mo? Akala ko, kung hindi kita sinabihan, magiging ligtas ka. Makasarili ako. Gusto ko lahat. Pero hindi kita naprotektahan. Naomi, mahal kita. Simulat sa pool, mahal na kita. Ikaw ang ipinagmamalaki ko. Masyado akong mayabang. Sa tuwing bumalik ka, nasasaktan kita. Nang paulit-ulit, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Naaalala mo pa ba? Noong unang beses tayong nagkita, ang duwag mo noon. Ako'y laging nagloloko sa'yo. Masyado kang walang muwang.
Gusto kong kumuha ng agimat para sa kanya. At ikaw pa ang kumuha ng agimat para sa akin. Naaalala mo ba ang hiling nating magkasama? Nangako ka sa akin na tayo'y magkakasama hanggang pagtanda. Ikatlong hiling para sa atin. Na ang ating kapalaran ay laging magkadugtong. Na tayo'y magtutulungan sa anumang pagsubok. At hindi tayo maghihiwalay. Lagi kong daladala ang agimat na ito. Nangako ka na iingatan mo tayo. Pero sinira mo ang pangako mo. Bumalik ka. Bakit mo ako iniwang nag-iisa? Naomi. Naomi. Di ba sabi mo, aalagaan mo siya ng mabuti? At ito ba, ang pag-aalaga mo sa kanya? Wala na siya ngayon. Ibalik mo ang anak ko. Pasensya na. Ryan, pwede mo akong saktan kung gusto. Hindi ko tatanggapin ang tawad mo. Naomi. Umuwi na tayo. Tignan mo ang sarili mo. Tignan mo nga ang sarili mo ngayon. Nagpakalulong ka sa bata at alak. Talagang, wala ka sa sarili. Sabihin mo sa akin, hanggang kailan mo balak manatili sa ganitong kalagayan? Sinabi ko na sa'yo, wala na siya. Wala na siyang halaga. Hindi lang siya basta kapakipakinabang. Asawa ko siya. Ikaw. Seryoso ka bang? Walang pag-asa. Lolo. Noong pumanaw si Lola noon. Masaya ka ba? Nabasag ang sumpa. Nagdiwang ka man lang ba kahit konti? Ito lang ang kapalaran ng pamilya Matthews. Wala ni isa sa atin ang may pagpipilian. Naomi. Narito ako para makasama ka. Tatay, ang ganda ni nanay kapag nakangiti siya. Ang ina mo, ang pinakamagandang at mabait na babae sa mundo. Naomi, nangako ako sa'yo na hindi na kita pipigilan. Pero hindi ko kaya. Steven, mula ngayon, ang ating mga tadhana ay magkakadugtong na. Kung mayroon mang susunod, sana'y muli mo akong pakinggang asawa. Ginoo. Lalong lumala ang kalagayan ng amo. Hintayin mong ako'y bumalik. Tara na. Limang taon na ang nakalipas. Nakabalik na rin ako. Nakakalungkot. Wala nang Naomi sa mundo ngayon. Tatay, nakita ko si nanay. Nandyan lang siya. Ang iyong ina ay nasa malayong lugar na. Pero totoo, nakita ko siya. Nandoon lang siya kanina. Kamusta? May appointment ako. Nandito ako para kay Nalira. Lolo. Golden Life Corporation ay nakabuo ng pinakabagong gamot sa kanser. Kukunin ko ang gamot mula sa pinuno ng proyekto. Lera. Ito na ang huling bagay na gagawin ko para sa'yo. Gusto mo bang talikuran ng pamilyang Matthews? Para sa isang babae? Kapag nakuha ko ang gamot, lubusan na akong aalis sa pamilyang Matthews. Sir, paumanhin po. Si Researcher Lyra ay may importanteng lakad ngayon. Bisitahin niya kayo ng personal sa ibang araw. Naomi, Sir, ang dang iyon ay papunta sa laboratorio. ikaw ba yan, Naomi? Pigilan siya.
Hindi ko inakala na muli kong makikita ang aking anak. Kamukha talaga niya ang kanyang ama. Narinig kong wala kang nanay. Bakit kapag gumuhit ng pamilya? Ibalik mo. Hindi kailanman. Sabi ng nanay ko, patay na nanay mo. Ikaw ay isang batang walang kwenta. May nanay ako. Hindi ako isang batang itinakwil. Sinungaling. Sabi ng nanay ko, bawal akong makipaglaro sa mga batang walang nanay. Hindi ka dinadalaw ng tatay mo. Walang nagmamahal sa'yo. Ikaw ay isang batang sawi sa buhay. Heto ang iyong walang kwentang larawan. Pulutin mo at humingi ng tawad. Hindi. Kukunin mo ba o hindi? Sinaktan mo ako. Isusumbong kita sa guro. Hindi ako. Nakita naming lahat. Batang walang nanay ang nanakit. Hindi ako isang talunan. Sabi ni tatay, si nanay ang pinakamaganda at mabait na tao sa mundo. Talunan, talunan. Sino nagsabing wala siyang nanay? Nanay. Mga bata, napakabata pa, nambubuli na kayo ng kaklase. Maya-maya, papatatawag ko ang guro para tawagin ang mga magulang na pumunta rito. Ang ganda ng ginuhit mo. Ang nanay mo ay malamang maganda at mabait din. Mahal na mahal ka niya. Ikaw, nanay mo ba ako? Hindi, dumaraan lang ako. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Nanay mo ako. Magkamukha kayo. Talaga niya. Anak, mali ang napuntahan. Hindi ako nagkakamali. Nakita kita sa libingan ni nanay. Nakatayo ka roon noong araw na yon. Levi. Tae. Bakit ka umiiyak? May nanakit ba sa'yo? Tae. Nakita ko si nanay. Nandyan lang siya. Siya talaga yun. Bakit bigla na lang nawala si nanay? Levi, nagkakamali ka na naman ba nang kakilala kay nanay? Hindi ako nagkakamali. Magkamukha silang talaga ni nanay. Naomi, ikaw nga ba talaga yon? Narinig ko ngayon, ang grupo ng Golden Life, si MS, Lyra, ang mismong dadalo sa pulo. Magaling talaga siya. Ano bang magaling sa kanya? Base sa alam ko, wala siyang medical degree, pero natapos niya sa loob ng 2 taon, ang inaabot ng 5 o 6 na taon, at sa 3 taon lang, naging head siya ng Farsinia region, ng buong grupo. Talagang nakilala siya. Kung pwede lang, gusto ko sanang makilala siya. Mukhang napaka-charming na babae. Elas Murphy, and Matos. Kinalulugdan kong makilala kayo. Naomi, ikaw ba yan? Naomi, ikaw nga talaga. Naomi, nakalimutan mo na ba? Ako si Steven. Mali ang napuntahan. Ako si Lyra. Ako ang head ng Farsinia region, ng Golden Life Corporation. Salamat sa Matos Group sa sponsorship at suporta. Matapos ang pag-uusap na pagdesisyonan namin, si Anthony ay maaaring sumali sa bagong drug trial na ito. Pero, kailangan namin pirmahan niyo ang waiver. Waiver. Dahil hindi pa opisyal, na-release ang bagong gamot, marami pang di alam na panganib. Kailangan ang pirma niyo para kumpirmahin. Sana ay maging maayos ang trabaho natin. Kung ganon, Mas Murphy, aalis na ako. Sandali. Sino ka ba? Magsalita ka. Sino ka talaga? Ayan, Murphy. Sa palagay mo sino ako? Ikaw si Naomi. Imposible. Dapat ikaw ay... Tama, ako nga. Ako si Naomi. Siguro hindi mo inakala na makikita mo ulit akong nakatayo sa harap mo. Bilang si Lara. Ngunit ang taong ito na ako ngayon ay hindi katulad ni Naomi na dati. Inaapi at pinagmamalupitan ng walang awa. Kaitlyn, mabuti pang sundin mo ang payo ko. Tigilan mo ang mga pakana. Kung hindi, siguraduhin kong mararamdaman mo ang paghulog. Mula langit hanggang impyerno. Maniwala ka. Ang iyong katapusan ay mas masahol pa sa nangyari sa akin. Hindi patay si Naomi. Naomi, sobrang nangulila ako sa'yo.
Steven, magpakita ka ng respeto. Naomi, kahit itanggi mo pa ang lahat, ang birthmark sa katawan mo ay hindi nagsisinungaling. Anong ginagawa mo? Natatakot ka. Natatakot kang makita ko ito dahil talagang ganyan ka nga, hindi ba? Ikaw, Paano mangyayari yon? tama na. Hindi ako si Naomi. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Pero hindi ako ang asawa mo. Nagkataon lang na medyo kamukha ko siya. Pero hindi ako siya. Ako, Noong buhay pa ang asawa mo, hindi mo siya iningatan. Ngayong wala na siya. Ano ang ginagawa mo dito? Steven, walang kinalaman sa akin ang paghihirap mo. Nagpapanggap ka pang lubos ang pighati. Nakakadiri, di ba? Lyra. Naomi. Maloko mo man ang lahat. Hindi mo ako maloloko. Naomi, ito ang gamot na ibinigay mo mismo sa akin kung may mangyari man kay Anthony dahil dito, walang kinalaman. Sa akin. Iyon. Naomi. Ang buong yaman ng Matthews ay ikinarga mo mismo sa akin. Anthony. Ito ang pinakabagong gamot sa kanser ng Golden Life Corporation. Ibinigay ito ni MS Lara ng personal sa akin. Sige. Matagal kang nagsumikap. Sa lahat ng taong ito, marami kang nagawa para sa pamilya nating Matthews. Nakikita ko at pinapahalagahan ko. Anthony, huwag mong sabihin yan. Handa akong gawin lahat para sa'yo. Ang gusto ko lang ay maging malusog ka. Caitlin, alam ko ang nararamdaman mo kay Steven. Pero yung batang yan, ang puso niya ay para lang sa babaeng yun. Wala akong ibang hangarin. Gusto ko lang alagaan ka ng mabuti. Caitlin, huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang pagsisikap mo. Napagpasyahan ko na. Naamponin kang legal bilang apo ko. Tungkol sa mana, hindi na natin kailangang maghintay pa. Maayos na natin, ngayon din ang lahat. Seryoso ka, ba talaga? Siyempre, seryoso ako. Caitlin, wala nang nakakakilala sa iyo ng tulad ko. Ang pagiging makatao ay hindi masama. Mabuting bata, si Steven. Pero masyadong malambot ang puso. Ang kailangan ko ay taong kayang ipagtanggol ang pamilyang Matthews. Salamat, Anthony. Nangangako ako na hindi kita bibiguin. Well, maghanda ka. Sa mga susunod na araw, sisimulan ko ng ayusin ang seremonya ng pag-ampon. Sige. Lolo, pagkatapos ng seremonya ng pagkilala sa pamilya, magpapahayag ako ng pag-alis ko sa pamilyang Matthews. Mula ngayon, lahat ng negosyo ng Matthews ay pamamahalaan ni Enmal Hindi ka panipaniwala. Anthony, kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Ikaw ba si Naomi? Anthony, maling tao ang hinahanap mo. Hindi siya si Naomi. Napakapareho niya ng mukha, ang titig ng mga mata niya, at ang aura. Mali ka, Anthony. Ako ang Regional Director ng Golden Life Corporation sa Farsinia. Ako si Lara. Mga mahal kong bisita, pinagsama ko kayo ngayon para ipahayag ang isang mahalagang bagay. Simula ngayon, opisyal kong iaampon si Caitlin bilang aking apo. Lolo, Anthony, ayos ka lang ba? maayos siya kaninang umaga. Ano ang pinakain mo sa kanya? Walang espesyal. Pareho lang ng dati. Alam ko ang dahilan. Ininom niya ang gamot na ibinigay mismo ni Lara. Yung gamot ang may problema, kaya nagkaroon ng adverse reaction si Lolo. Lera, ano ba talaga ang nangyari sa gamot na yan? Ayan, Murphy. Hinihiling kong itigil mo ang mga walang batayang parata. Bago magbigay ng anumang gamot, pinapirma ko kayong lahat ng waiver para sa pananagutan. Bukod pa riyan, ang espesyal na gamot para kay Anthony, na cancer sa baga ay kailangan pa ng 1 linggong aprobal. Ang ibinigay ko ay karaniwang pandagdag sustansya lamang. Narito ang listahan ng gamot at mga dokumentong aprobado. Bawat sangkap ay malinaw na nakalista.
Maaari ninyong suriin ito sa anumang paraan. Caitlin, ano ba talaga ang nangyayari dito? Paano ko siya sasaktan? May kakaiba dito. Siya ito. Siya ang nasa likod nito. Nagpunta siya rito para maghiganti. Gusto niyang gumanti sa pamilyang Matthews at kay Anthony. Ian Murphy, halos hindi ko siya kilala. Paano ako maghiganti? Dahil ikaw ay hindi tunay na Lyra. Ikaw ay... Ako ay... Hindi ko masabi. Hindi ko pwedeng malaman ni Steven na si Lyra ay talagang si Naomi. Kung sila ay magsasama uli, wala na akong lugar sa pamilyang Matthews. Ian Murphy. Bakit tahimik ka ngayon? Sinasabi mong hindi ako si Lyra. Kung gayon, sabihin kung sino ako talaga. Dalhin silang lahat sa presinto. At imbestigahan ang bawat isa. Opo, sir. Binata. May daya sa gamot. Caitlin, iwi mo siya sa akin. Opo, sir. Lolo, Steven. Yan din ang tanong mo noon. Pagkamatay ng lola mo, nagdiwang ba ako? Paano ako maglakas loob nang siya'y pumanaw? Wala akong lakas na dumalo sa libing niya. Tanging pagluhod sa labas ang nagawa ko. Buong gabi akong nanatili. Nagmamakaawa ng kapatawaran. Ngayos-ayos na. Sa wakas, makakapunta na ako sa kanya. Wala akong sinisisi. Ako lang ang may sala. Ito ang kapalaran ko. Ang tanging hiling ko ay mabuhay kang maayos at masaya. Lolo, Lolo, Nanay. Anak, ikaw ba si Naomi? hindi ako. Hindi ka si Naomi. Eh bakit? Sinundo mo si Levi. Noong nakaraan, nasalubong ko siya. Nabubuli siya ng mga kaklase. Doon kami unang nagkita. Anak mo pala siya. Nabuli ka na dati. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nasaktan ka ba? Tay, laging busy ka. Noong nakaraan, ipinagtanggol ako ni nanay. Okay lang ako, tay. Salamat. Lera, Tay, ano ba ang ibibigay mo sa kanya bilang pasasalamat? Tay, gutom na ako. Bakit hindi mo na lang imbitahin siyang kumain? Tara na, sabay tayong kumain. Yung chef namin sa bahay, gumagawa ng pinakamasarap na pizza. Tara na, kumain na tayo. Nanay, subukan mo itong pineapple pizza. Masarap talaga. Levi, tawagin mo akong Lyra. Pero ikaw talaga ang nanay ko. Lera, patawarin mo siya. Kamukha mo, ang yumaong asawa ko. Minsan hindi ko rin madistinguish. Lalo na si Levi. Bata pa lang siya. Lumaki siyang walang ina. Na-miss niya ang kanyang ina. Gusto kitang maging nanay ko. Pwede ba? CJ, ngayong araw na ito, ako na ang magiging nanay mo. Levi, simula ngayon kapag nakakita ka ng bahaghari, maaalala mo ang araw na ito. Nang ang iyong nanay ay nakasalo mo sa pagkain. Okay. Tara na, kain na tayo. Nanay, mahal kita. Anak ko, mahal din kita. Levi, anak, salamat sa pag-anyaya mo sa akin ngayong gabi. Babalik ka ba bukas? Kailangan kong pumunta sa malayong lugar bukas, pero nangako tayo na tuwing makakakita ka ng bahaghari, ako pa rin ang iyong nanay. Ayokong umalis ka. Gusto kong manatili ka at maging nanay ko. Alagaan mo siya. Nanay. Naomi, kilala mo ba ako? Caitlin,
Anong ginagawa mo? Narinig kong aalis ka ng bansa. Payapa ka namang aalis. Wala ka bang balak na magpaalam sa anak? Anong ginawa mo kay Leve? Huminahon ka. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Pero kung hindi ka, darating ka agad dito. Di ko masisiguro ang mangyayari. Babala ko sa'yo, kapag may nangyari sa kanya. Tigil na sa pananakot. Pumunta ka rito ngayon din. Sinend ko na ang address. At saka, huwag kang tatawag ng pulis. At huwag mong sasabihin kay Steven. Levi, huwag kang matakot. Nandito ako. Nanay, ikaw ba talaga ang nanay ko? Ako ang iyong ina. Pasensya na, anak. Wala ako nung lumalaki ka. Napaka-touch namang pagtatagpo ng ina at anak. Naomi, hindi ka ba dapat patay na? Bakit ka pa bumalik? Inilagay mo ako sa puntod ng kamatayan. Gusto kong mamatay kayong dalawa kasama ko. Caitlyn, walang kasalanan si Leve. Pakawalan mo siya. Ganun ba? Ang noble mo talaga. Sige na nga. Ano kaya ito? Buhay mo kapalit ng kanyang Ikaw ang mamatay sa halip na siya. Lera. Naomi. Sa lahat ng mga tao, ano ang pinagdaanan mo? Naomi. Bakit mo ako nilinlang? Mr. Matthews, may problema. Nawawala si Levi. Ano ang ibig mong sabihin, nawawala? Ipinakikita ng footage ng security. Lihim siyang dinala ni Caitlyn. Alamin kung nasaan si Caitlyn ngayon. Kung makakapalagay man siya ng kamay kay Le, ako mismo ang papatay sa kanya. Nanay, natatakot talaga ako. Huwag kang matakot, Leve. Nandito ako para sa... Naomi, ano ba ang espesyal sa'yo? 5 taon na ang nakalipas. Buong 5 taon. Hindi tumigil si Steven sa pag-iisip sa'yo. Hindi nakakagulat na hindi mo maintindihan. Ang makasariling katulad mo ay hindi marunong magmahal ng iba. Tumahimik ka. Huwag kang magkunwaring marangal. Dapat namatay ka na 5 taon pa lang. Bakit? Bakit kailangan mong mabuhay? Bakit? Sa 5 taong ito, ako ang kasama niya. Ako ang laging nandoon para kay Steven. Pero sa'yo pa rin ang iniisip niya. Ni hindi niya ako napapansin. Kayong dalawa ang may kasalanan. Dapat kayong dalawang mamatay. Caitlyn, kumalma ka. Maaari mong kunin ang buhay ko. Pero si Levi ay walang kasalanan. Nakikiusap ako, pakawalan mo siya. Akala mo ba talagang pakakawalan ko siya? Huminahon ka. Sinisigurado ko lang na mamatay siyang kasabay mo. Alam dapat ninyong dalawa kung bakit kayo mamamatay. Ang totoo, yung aksidenteng sinapit ni Steven noon ay sadyang planado ko. Akala ko magdaramdam siya ng pagkakasala habang buhay at mamahalin ako ng walang hanggan. Pero dahil lahat ito sa iyo, kung hindi ka sumulpot, hindi ko lalason si Anthony. Hindi ko sinadyang mangyari ito. Ngayon, wala na akong natira. Talagang wala na. Kaya isasama ko kayong dalawa. Caitlyn, tigil mo. Huwag kang gagalaw. Kumalma ka lang. Steven. Naiinis ako sa'yo. Naomi. Powell, kumusta ang sitwasyon? Okay si Levi. Maayos ang kanyang proteksyon. Mga mababaw na sugat lang. Pero si MS, Thompson, nawalan ng masyadong dugo. RH negative ang kanyang tipo ng dugo. Nauubos na ang blood supply ng ospital. Wala na tayong oras para maghintay ng plasma. Gamitin ang akin. Magkatugma ang aming blood type. Mr. Matthews, kahit ang dugo mo ay maaaring hindi sapat. Kunin ang kailangan hanggat maaari. Minsan niya akong iniligtas. Ngayon naman, ako naman ang tutumbas. Sige, sumama ka sa akin.
Naomi, hindi ako naniniwala sa tadhana. O sa kung anumang koneksyong meron tayo. Yun lang ang totoo. Steven Matthews, nagtatransfuse ka pa ba? Kung magpapatuloy ka, nanganganib ang buhay mo. Ipagpatuloy mo. Naomi, kailangan mong mabuhay. Gising ka na. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Nasaan si Steven? Nasaan siya? Pasensya, kumpidensyal iyon para sa pasyente. Hindi ko masasabi. Hahanapin ko siya. Hayaan mong ipaliwanag ko. Blake. Nasaan talaga si Steven? Binibini. Maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo. Ngayon, hayaan mo ako. Sabihin ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Caitlin, lahat iyon ay nasa nakaraan na. Si Naomi ay asawa ko na ngayon. Ano man ang mangyari, kailangan kong protektahan si Naomi. Kung may mangyari sa kanya, ang sanggol ay hindi na mahalaga. Gamitin mo ang anumang kailangan mo. Iniligtas niya ang buhay ko dati. Ngayon, ako naman ang magbabayad. Kaya pala mayroong napakarami. Hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Binibini. Pagkatapos mong mahimatay, marami kang dugong nawala. Ginamit niya ang lahat ng kanyang dugo at lakas para iligtas ang buhay mo. Ayon kay Dr. Powell, siya ay nasa gulay na estado na. Malamang hindi na siya gigising pa. Steven. Steven. Gising na, pakiusap. Naririnig mo ba ako, Steven? Bakit nandito ka lang nakahiga? Niloloko mo ako, di ba? Ginagawa mo na naman to. Pinapatawad kita. Basta't magigising ka. Patatawarin ko lahat. Gusto kong makasama ka. Kasama si Leve. Kaming tatlo. Magkakasama bilang pamilya habang buhay. Suot mo pa rin itong pulang sintas. Naalala mo ang sinabi ko noon. Tayo'y itinadhana ng tadhana. Para magkasama. Hindi mabibiyak. Ngunit ngayon, ikaw ang unang sumira ng pangako. Nanay, tatay, tingnan niyo ang bahaghari. Nanay, kailan gigising si tatay? Kahit kailan pa, siya gumising. Kaming tatlo ay magkakasama habang buhay. Hindi ba tama? Ginoong Matthews.